So kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update na naman tayo. Ay, hindi siya update, men. About to sa war ng kung sakali, pero about naman ito sa kung saan nga ba ang pinakaligtas na lugar sa Pilipinas if ever na magkakaroon ng war. So this video is from Kaalam PH. So meron daw pamagat na mga ligtas na lugar sa Pilipinas kapag ka nagka-war or giyera. So yun, this video is from Kaalam PH. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, hindi na natin dapat tatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito ay Mga Ligtas na Lugar sa Pilipinas kapag ka nagkagera. Diyos ko po, grabe naman to. So, again, Pilipinoysi, Kaalam PH, like, comment, share, subscribe. Start. Nitong mga nakaraang linggo at araw ay nakakabahala na ang Ulit. Nitong mga nakaraang linggo at araw ay nakakabahala na ang sunod-sunod na balita kung saan tumitindi na ang girian tungkol sa West Philippine Sea, Grabe. binomba ng tubig ng mga Chinese, ang mga mangingisdang Pilipino at tinawag lang nila itong pagsasagawa ng regulatory actions dahil hindi daw tumupad sa usapan ng Pilipinas. Lakas ng amat, no? Regulatory action. Sarap talagang piktusan eh. Trespassing daw ang Pilipinas dahil sa mga barko nito na nakarating o nakapasok sa Ayungin Shoal. Para sa kanila, sinisira at ginugulo daw ng Pilipinas ang kapayapaan ng South China Sea. Wow. Nang dahil dito, hindi maiwasang maisip na baka magkatotoo na ang kinatatakutang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na ng hinimok. Actually, malaki naman talaga ang possibility na magkakaroon na talaga ng WW3. Yun nga lang, mukhang malabo na magsimula siya sa China at Philippines, ano? Kasi, mas maraming bansa na aggressive talaga, men. Like, kung makikita nyo, yung Russia at Ukraine nga nagsisimula na eh. Pero hindi naman siya nakapag-patrigger talaga ng WW3, di ba? Yung Israel at yung Hamas, hindi din naman. So, yeah, malabong sa Pilipinas at sa China yan. Tuloy. Niwala pa ako kung China, Russia o at Amerika. Ng Pangulo ng China ang mga militar nila na maghanda sa posibilidad ng isang military conflict sa karagatan. Okay. Gaano nga ba kalakas ang bansang China? Makakaligtas ba tayo sa nagbabadyang panganib? Paano natin matatakasan ang kapahamakang ito? Hindi lingid sa kaalaman natin na noon pa man ay may ugnayan na ang China at Pilipinas, lalo na noong si dating Pangulong Duterte ang nanunungkulan mula taong 2016 hanggang 2022. Kapag pinapanalo nyo talaga to sa 2028, babalik na naman tayo sa zero nito, men. Tayang $1.7 bilyong na ang investments ng China sa Pilipinas noong mga panahong ito. Kaya naman masasabing hindi lang ang ginagawa nitong pambubuli sa karagatan ang mapanganib kung hindi pati na rin ang interes nito sa ating ekonomiya. Maaaring masabi na makabubuti ang mga investment ng mga ibang lahi sa ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kung may personal na agenda o kapalit naman ay tila nakakapangamba ito. Kung patuloy at mas lalala pa ang pagiging agresibo ng China sa Pilipinas, maaaring masabing posible talaga ang giyera sa pagitan ng dalawang bansang ito. Ngunit alam mo ba na kapag Possible naman talaga, pero I think hindi siya lalaki talaga. nangyari ang kinatatakutang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China, ay may 10 mga lugar sa Pilipinas ang ligtas at maaaring hindi maapektuhan ng... Okay, so kayo ba? Tanungin ko muna kayo kung saan ang mga ligtas na lugar. Comment nga kayo sa baba. Ako, I think, siya, men? Mindanao. I think sa Mindanao talaga. Kasi kung makikita nyo sa mga comment, men, 'di ba, kapag meron silang gustong ipaligpit or may nakita sila na mga matatapang, sinasabi nila na subukan nyo sa Mindanao yan. Sa Mindanao nyo gawin. So, if ever na yung China atake sa Pilipinas, sabihin na lang natin na doon kayo sa Mindanao. I-flex natin yung Mindanao. I think yung Mindanao talaga yung pinaka-safe eh. Sa Batanes, malapit din kasi siya sa Taiwan eh. Pero mabukid doon eh, or may maraming mga bulubundukin eh. So, wala akong maisip. Sa Luzon, sa gitnang Luzon, or dito sa sa baba ng Bohol, yung mga lugar na yan. Ewan ko. nasabing digmaan? Saan naman kaya ang mga lugar na ito? Sa Luzon ba? Visayas? O Mindanao? Ay, Mindanao. Ating alamin. Diba? Sinabi na, Mindanao. Pero,
Siguro yung siyam na safest na lugar dyan, nandun sa Mindanao lahat. Ayan, Cebu or hindi ang Cebu kasi patag din eh. Pero doon sa may Karkar, okay din doon. I think ligtas din doon. Ewan. Or sa Luzon nga, doon sa may Batanes, patag doon eh. Maraming ano doon eh. I don't know. Ang ika-10 lugar ay ang Polillo Island. Ang Polillo Island ay matatagpuan sa probinsya ng Quezon sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng Polillo Group of Islands na nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Ang Polillo Group of Islands na nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Kilala ang isla dahil sa magagandang tanawin, likas na yaman at mayamang kultura. Ang Polillo Island ay isang magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng tahimik at likas na kagandahan na malayo sa abala ng lungsod. Ang Polillo So sa mga taga Polillo Island, swerte kayo. Diyan kami pupunta. Island ay napapalibutan ng karagatan at mayroong iba't ibang mga baybayin at beach na tanyag sa mga turista. Ang isla ay may malawak na kagubatan at bundok na tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ooh. Ang ilan sa mga pangunahing atraksyon ay ang mga beach ng Balisin Island at mga diving spots. Nang dahil sa angking kalawakan ng lugar, maaaring maging ligtas ang mga tao dito kung magaganap ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa katunayan, ang Polillo Island ay hango sa Chinese word na Pulilu, na ang kahulugan ay beautiful island with plenty of food. Kahit pahango ang pangalan nito sa Chinese, magiging ligtas. Loko talaga, hinango pa talaga sa Chinese. Kaya siguro ligtas yan kasi sabi ng Chinese, oy, kapangalan natin, katukayo pala natin yan. Ay, hindi katukayo, kahango nga, di ba? Oy, kahango pala natin yan. Di natin atakihin yung Pulilo. Mas pa rin ito pag sumiklab ang digmaang dulot nila. Ang ika-9 na lugar ay ang Catanduanes Panay Island. Oo. Ang Puro Catanduanes isla. ay isang isla-probinsya na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas, bahagi ng rehiyon ng Bicol. Ito ay napapalibutan ng karagatang Pasipiko at kilala sa magagandang tanawin ng mga bundok, kagubatan at baybayin. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Virac. Ang Panay Island ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Pilipinas at bahagi ng rehiyon ng Western Visayas. Ito ay nahahati sa 4 na probinsya, Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Oo. Ang isla ay kilala sa kanyang masaganang kalikasan, kabilang ang mga kabundukan, kagubatan at magagandang baybayin. Capiz, di ba dyan yung maraming aswang, guys? Capiz ba? Correct me if I'm wrong. Nang dahil sa liit ng lugar ay hindi ito pansinin at siguradong ligtas ka kapag naganap ang digmaan. Ang ika-8 mga lugar ay ang Homonhon Island at Suluan Island. Ang Homonhon Island ay matatagpuan sa Eastern Samar sa Pilipinas sa loob ng San Bernardino Strait. Ito ay kilala sa makasaysayang kahalagahan nito dahil dito unang dumaong si Ferdinand Magellan noong Marso 16, 1521 bago makarating sa isla ng Limasawa. Ang isla ay March 16, 1521. On March 15, 1621. So yun, kanta yun eh. ay mayroong malinaw na tubig, puting buhangin na mga baybayin at luntiang kagubatan. Ang Suluan Island ay isa pang isla sa Eastern Samar. Matatagpuan sa silangan ng Homonhon Island. Bahagi ito ng Giwan Municipality at nakaharap din sa karagatang Pasipiko. Ang isla ay kilala sa magagandang beach at mga diving spots. Mataas ang survival rate sa mga lugar na ito dahil maraming supply ng pagkain at ligtas dito dahil sa tagong lokasyon nito. Ang ika-7 ay Puro talaga isla, no? Ano pa ba yung isla? Wala namang isla sa Mindanao ah. ang Siargao Island. Marami? Ang Siargao Island ay Siargao. matatagpuan sa Surigao del Norte sa Mindanao, Pilipinas. Kilala Sa Mindanao, sabi ko na sa inyo eh. So sa Siargao, grabe ano, if ever na magkakaroon ng war ba, doon na lang tayo pumunta sa Siargao. 'Di ba? Umiwas ka na sa war, nakapag-travel ka pa, nag-enjoy ka pa. 'Di ba may mga pagkain sila doon eh na parang yung kanin hinuhulma na pangalan. bilang surfing capital ng Pilipinas, ang isla ay nanalo bilang Best Island in Asia noong taong 2021. Ito ay isang lugar na tanyag sa mga mahilig sa dagat at kalikasan. Ang Siargao ay may mga magagandang lagoon, mangrove forests at mga beach na puno ng puting buhangin. Magkaroon man ng digmaan, ligtas ka sa lugar na ito. Grabe. Ang ika-6 Wait lang, if ever ba guys na nag-war na, nag-war na, kunyari lang, tapos doon sila nagsitago sa Siargao, ano kayang isipin nyo na kapag ano na may nagsusurfing pa doon, may mga nagbibikini din. Or baka isa din kayo sa maliligo din doon. Parang ano na lang na bahala na. Kung matunton tayo ng mga
mananakop sa atin dito. At least nakapag-enjoy tayo, nakapag-surfing tayo sa Siargao. Na ligtas na lugar kapag nagkaroon ng digmaan ay ang Davao City. At Ang Davao City ay matatagpuan sa sinali ang Davao, min. Though safest city daw yung Davao eh. So nandyan din yung mga Duterte. Or baka safest yan kasi baka exempted yan. 'Di ba? If ever Chinese or China yung mga ano sa atin, baka safety yan or off limits. timog silangang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas. Mindanao na naman. Ito ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa bansa, parehong sa lawak ng teritoryo at sa populasyon. Ang Davao City ay kilala sa kanyang magagandang tanawin na binubuo ng mga bundok, burol at baybayin. Sikat ito sa pagiging isa sa mga pinakaligtas na lugar sa buong mundo sa katayuan. Nag-rank ba ito? Malaking impluensya rin sa pagiging ligtas ng lugar ay ang mahigpit na implemento ng batas sa lugar na ito. Kaya magkaroon man ng digmaan, maaasahang maipagtatanggol ng lugar ang kanyang nasasakupan. Ang Di din natin masasabi yan. Ang lugar ay ang Tacloban City. Ang Tacloban City ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Visayas sa isla ng Leyte, Pilipinas. Ito ang kabisera ng Leyte at isa sa mga pangunahing lungsod sa Eastern Visayas. Ang Tacloban ay nasa tabi ng San Juanico Strait, ang pinakakitid na bahagi ng dagat sa bansa na nag-uugnay sa Leyte at Samar sa pamamagitan ng San Juanico Bridge. Nang dahil sa geographic location nito, masasabing ligtas ang lugar na ito. Kapag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, mababa rin ang crime rate sa lugar na ito. Ang ika-4 na lugar ay ang Dinagat Island. Ang Dinagat Island ay matatagpuan sa northeastern Mindanao, Pilipinas. Ito ay bahagi ng Caraga Region. Dinagat, Caraga Region. Mindanao na naman guys. Grabe talaga yung Mindanao eh. Sobrang safe talaga ng Mindanao. Kaya pala. At nasa gitna ng Surigao del Norte at Siargao. Ang isla ay kilala sa kanyang magagandang tanawin, lush forests at mga baybayin na may puting buhangin. Ang Dinagat... Ewan ko kung safest lugar talaga to or yung masarap travelan. ay may kaharian ng kalikasan at maraming mga natural na yaman. Nang dahil sa malayo ang lugar na ito, masasabing ligtas ito sa banta ng digmaan. Talaga ang ikatlong lugar ay ang Apo Island. Ang Apo Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Negros Oriental, Pilipinas. Kilala ito sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa diving at snorkeling dahil sa mayamang marine biodiversity nito. Tahanan ng maliit na komunidad ng mga mangingisda na nakikinabang din sa turismo. Marami rin ang supply ng pagkain sa lugar na ito kung magkakaroon ng digmaan, malayo ito sa sentro ng kaguluhan. Ang ikalawang lugar ay ang... Malayo siya pero what if doon mismo dadaan muna bago sa Pilipinas? Kasi parang medyo malayo siya sa Pilipinas, 'di ba? What if doon dadaan yung mga mananakop? 'Di ba? Wala rin. Siquijor. Ang Siquijor ay isang maliit na isla at lalawigan na matatagpuan sa Central Visayas, Pilipinas. Kilala ito sa kanyang... May mga dyan mangkukulam dyan sa Siquijor. natural na kagandahan, mga mahiwagang kwento at mga tradisyonal na pamahiin. Ang Siquijor ay isang kakaibang destinasyon na nag-aalok ng kakaibang karanasan mula sa mga kwentong engkanto hanggang sa mga kamangha-manghang tanawin ng kalikasan. Ang isla... Nandyan din yung Siquijor Biners ay kilala sa mga tradisyonal na pamahiin, herbal medicine at mga seremonya ng mga albularyo at mangkukulam. Dahilan na rin upang bansagan ito bilang Mystical Island of the Philippines. Napakarami rin ng supply ng pagkain dito. Kung kaya ligtas at makakasurvive ka sa lugar na ito kapag nagkaroon ng digmaan. Ang unang lugar sa Pilipinas kung saan ligtas ka kapag nagkaroon ng digmaan ay sa Sarangani. Ang Sarangani ay... Grabe, ang swerte ng Sarangani, sila talaga yung pinakaligtas daw, min. So sa mga taga Sarangani dyan, baka naman, pabook ako ng isang room if ever na magkaroon ng war, punta ako dyan. Isang lalawigan sa rehiyon ng Soc-Sargen sa Mindanao, Pilipinas. Kilala ito sa mayamang kultura, kasaysayan at likas na yaman. Isang pangunahing destinasyon para sa diving, snorkeling at iba pang water sports. Kilala ito sa kanyang malinaw na tubig at mayamang marine biodiversity. Ang lugar ay nasa ibabang bahagi ng Pilipinas, kung kaya ay wala nang mas liligtas pa kung magkakaroon ng digmaan sa lugar na ito. What if doon magsisimula sa baba ng Pilipinas? Ang safe na naman yung Batanes. Ewan. Sa katotohanan, walang bansa ang may katiyakan ng kaligtasan sa banta ng digmaan, pero may mga bansa na malaki ang tsansa
na hindi maging target ng mga nuclear bomb unan dahil sa kanilang geographical na lokasyon, ikalawa, sa kanilang political stability, at ikatlo dahil sa kanilang kakayahan sa pagbangon muli magkaroon man ng digmaan. Pero sa totoo lang, ang pinakamabisa pa ring sandata sa lahat Dasal. ay ang pananalangin at pananampalataya natin sa Diyos dahil kahit Tama. saang lugar man tayo naroroon tayo ay maliligtas ng ating paniniwala sa Kanya. Kaya ngayon pa lang ay maging mabuti na at magbalik loob na sa pananampalataya. Hindi maitatanggi na napakaliit lamang ng ating bansa kumpara sa China, isa pa Tama. hindi tayo kasing lakas nila. Maliit marahil ang tsansa natin na manalo sa kanila. Kung kaya ang magagawa natin sa ngayon ay umasa at manalangin na hindi na umabot pa sa digmaan ang nagaganap na tensyon sa pagitan ng ating bansa sa kanilang bansa. So, yun lang naman. So, that video is from Kaalam PH. So, supportahan nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo man yun. Kita nyo naman yun. So, ewan ko kung ano talaga yun. Yun nga, sabi naman din dito ni Kaalam PH na wala naman talagang totally ligtas talaga. Pero at least, yun nga, sabi niya na if ever na magkaroon man ng giyera talaga, madali siyang makabangon. At the same time, parang hindi daw siya gaanong target ng nuclear bomb or whatsoever. Siguro dahil mga isla sila or sobrang patag nila. Unlike kasi sa city, sobrang hirap magtago sa city, men. 'Di ba? Yun yung pinaka-target talaga. Unlike dun sa mga kagubatan, mahirap yun. Kaya nga yung mga NPA, mga rebelde natin dito, hindi natin mapuksa-puksa kasi nandun sila sa mga kabundukan, 'di ba? Sa mga bulubundukin. So, mahirap talaga. Pero ewan ko kung nuclear naman yung usapan, wala naman talaga. Ibabagsak lang din naman 'yan, 'di ba? So, medyo ano lang din. Siguro kung iisipin natin kung bakit siya nagiging safe or bakit considered siyang safe kasi yun nga, sino ba namang tao ang magsasayang ng nuclear bomb na ibagsak sa lugar na hindi sigurado kung may tao ba dyan or wala, di ba? Unless na lang siguro ang target niya is palubugin talaga yung buong Pilipinas kasi kakalbuhin niya talaga. Pero if ever na ano lang talaga, yung target niya lang is yung mga lugar na mga may lugar lang. Yun yung target niya. So, medyo tayo doon. So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Grabe sa Mindanao, no? Grabe. Totoo pala talaga yung mga pinagko-comment sa Facebook, na sa Mindanao nyo gawin yan. Diba? Pero wag din kayo magpakampante. Baka dyan sila magsimula sa Mindanao. Lagyan nila ng napakalaking puwersa dyan. Diba? Pero yun, kidding aside, dasal lang talaga, men. Magdasal lang talaga tayo kasi alam niyo naman na nandito na tayo sa sitwasyon ngayon na sobrang hirap talagang ipaintindi sa China, like sobrang titigas talaga ng bungo nila, so malabo talaga tayong mag-peace talk dyan. Sa atin lang talaga kung ano yung mga strategy na gagamitin natin or paano siya maiiwasan talaga, but dasal na lang talaga. Let's just pray. So, I think hanggang dito na lang muna. Again, Kaalam PH, Filipino IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.